Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's ito pong si Jason sa meron po nga ipinost mga kababayan. Yan po sa ating screen. At sabi niya, salamat sa padalang video sa may entrance ng St. Luke's. Ayan. Ayan daw yung nangyayari ngayon sa St. Luke's. Meron daw nagpadala ng video kay Jason sa. Ayan. Ang nag-post nito, Jing Mahal Ko Kim. Ayan mga kababayan. So kasi, di ba, etong mga DDS walang tigil. Walang tigil, kakabalita na may masamang nangyari kay Presidente Bongbong Marcos. At ngayong araw na ito daw ay punong-puno daw ng mga sundalo at pulis ang harapan ng St. Luke's. Ayan mga kababayan. So yan po. Puwersa ng kapulisan nagsidagsaan sa entrance ng St. Luke's Hospital. Ayan. Pinadala raw kay Jason sa. Pinadala o nakita mo lang yung post? Tiningnan ko ngayon mga kababayan tiningnan ko etong Jing Mahal Ko Kim. Ito yung nag-post mga kababayan Ayan yung nag-post. Puntahan natin. Ayan, Jing Mahal Ko Kim. Taga-saan ba to? Ayan mga kababayan. Lives in Parang, Maguindanao from Cotabato City. Single. Nako, kahit single ka, kung fake news peddler ka. Wag na lang. Ayan mga kababayan, siya po yung nag-post. Anong meron? Anong meron? Di ba? Yung post ni Jason sa, na sinasabi niya na nagpadala sa kanya ng video sa harapan ng St. Luke's, ito yung nag-post, Jing Mahal Ko Kim. Di ba? Walang nga taga Cotabato ka ate. Taga Cotabato. At paano ka napunta sa St. Luke's? Saka isa pa mga kababayan tingnan ninyo. Kung ito mismo, ang video ito ay kuha ni Jing Mahal Ko Kim, edi sana maliwanag yan. Pwera lang kung ang gamit mo Nokia. Diba? Pwera lang kung gamit mo Nokia 3210. May camera na ba yung 3210? 3310? Kasi mga kababayan, kung galing po ang video ito kay Jing Mahal Ko Kim na sinabi ni Jason sa na pinadala sa kanya, hindi sana malinaw to. But sobrang labo. But sobrang labo. Pakinggan nga natin. Okay, so yan po, yung wala naman tayong narinig na merong pinasok sa loob na personalidad. Kaya sila nandyan, wala tayong narinig, basta sinabi lang. And ito mismo nga nag-post mismo, anong meron, siya nagtatanong anong meron, so hindi niya alam. Hindi niya alam yung nangyayari. Kung talagang siya yung nag-post. Pero sa tingin ko, nakita niya lang tong video na to, dumaan sa wall niya, tapos kinopya niya yung video at ipinadala, pinost. At sabi ni Jason sa, sabi ni Jason sa, nasaan na ba yan? Sabi ni Jason sa, yan, padala raw sa kanya nung Jing Mahal Ko Kim, taga Cotabato to Saka kung talagang kuha niya yan, di sana malinaw yan. Labo mas malabo pa sa'yo, Jason sa Malabo pa sa'yo, Jason sa Ano ba yan? Diba? So, ano na namang ka-fake newsan nito, Jason sa? Duroy mo, isa kang dating miyembro ng media. Well, ako nagpa-fly away na yun.
Di ba, isa kang dating membro ng media. So, alam mo dapat ang mga pinagpo-post mo. Hindi ka dapat nagpo-post ng kung ano-ano na lang. Di ba? Hindi ka dapat nagpo-post ng kung ano-ano na lang, na mema lang. Kaya pinost mo yan. Kunwari, may padalang video raw. Padalang video. I-post yan. Nasinyer mo lang. Anak ng teteng ka talaga, Jason. Niloloko mo talaga kami kahit kailan talaga. Kung kailan ka tumanda, saka ka nagkaganyan. Baka ba naman, Jason sa. So yan daw, yung nandiyan nangyari sa St. Luke's. Maglagay naman kayo ng video na malinaw. Yung hindi ganyan. Saka hindi galing doon sa taga Cotabato. Taga Cotabato eh. Taga Cotabato eh. Taga Mindanao eh. Taga Mindanao, nakakuha ng video sa St. Luke's. Anak ng teteng ka talaga, Jason sa. Tapos eto pa mga kababayan. Ito pa yung ito na naman yung mga dinis kahit kailan talaga mga bopols. Sabi, meron daw video. Pero ang video raw dito sa may screen dito malabo raw, blurred. Binlurred daw ng GMA. Ito. Look daw. Pagiging anti-Claire. Paging anti-Claire, sorry. Paging anti-Claire. Ikaw lang makakasagot nito. Sabihin mo, di fake news ito. GMA Ginger. Blurred. Nyo kasi may tinatago. Huwag mo nang hanapin si Auntie Claire. Ma'am, ako na lang sasagot sa'yo. Huwag mo nang hanapin si Auntie Claire. Busy yun. Busy yun nagtatrabaho. Okay. Fake news daw na ano raw, sabihin mo na hindi raw fake news. Kasi itong GMA, may blur daw. Naka-blur daw itong cabinet meeting na nakasulat dito. Tapos, ang totoo daw, April 15. Ito yung pinapalabas sa mga didilis. Ayan. Yung uplift committee meeting daw ay April 15, 2024 pa. Natatanga talaga ito ng mga didilis. Ngayon, ito lang. Mga didilis, lalo ka na. Kung sino ka man, ma'am, hindi ko na babagti pangalan mo para maliwanagan ka. Kung gusto nyong makita ang totoong video niyan, pumunta kayo sa RTBM, Radio Television Malacanang. Nandyan po lahat ng live videos ng ginagawa ng Malacanang. Yan nga po yung Presidential Broadcast Staff Philippines. RTVM, Radio Television Malacanang. Dito nyo makikita lahat ng mga videos ng Pangulo at ang ginagawa ng gobyerno. Pakita ko sa'yo para hindi ka nagbumukang tanga. Ito. Okay, ito yung uplift meeting. April 7, 2026. Kasi sabi rito, yung yan daw, nangyari noong April 15, 2024. Ito nga yan, pakita ko sa'yo. Ayan, 2026, April 7. Play natin ng konti, ha? Teka. Silipin muna natin kung ito nga ba yun. Ito nga. Panoorin nyo, ha? Para alam nyo. Hindi ko na play kasi may sounds eh. Alam ko may sounds to eh. Okay, so tanggalin natin yung sounds. So play natin. Ito yung meeting sa Malacanang. Ito yung sinasabi nila na binlur daw ng GMA. Yung date nakalagay doon sa screen kasi may television screen. Ayan, si Dave Gomez, si Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, si Pangulong Bongbong Marcos. Tandaan nyo, April 7, 2026. Sige. Ralph Recto. Ayan, may katabi silang Ayan. Ayan. Okay. Naku, ito na yun. Okay. Ito, si Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan nyo yung aking mouse. Ralph Recto. Hindi ko lang alam kung sino yung katabi niya. Pero doon sa screen, nakasulat, Proposed Reduction or Suspension of Excise Tax on Fuels. Uplift Meeting April 7, 2026. Ano nakasulat dito? Excise tax on Cabinet Meeting nakalagay. Proposed Reduction or Suspension Excise Tax on Fuel. Ayun ba nakasulat doon? Propose, tama. Pero ito mga tulonggis, kayo mga fake news eh. Binago nyo eh. Anak ng teteng. Kayo nagbago eh. Ginawa nyong April 15, 2024. Eto, hindi ko pwedeng baguhin to kasi live video ito. Live. Live nila yan, no? Sige. Play natin. Video to, Video, Ayan, Teka, post. Teka. Ito. Post.
Anak ng teteng naman, sandali. Ayan. April 7, 2026. Hindi ko ma-zoom eh. Kasi ano to, video to eh, mga kababayan eh. Pero, in-screenshot ko yan. Screenshot. Nabisaya manggit. In-screenshot ko yan mga kababayan. Kasi tiningnan ko talaga yung date. Para sigurado. Oh, eto yung screenshot ko. Eto guys ha. Ayan, pakita ko sa inyo. In-screenshot ko yan. Tingnan ninyo. Anong date nakasulat? Ewan ko, makikita nyo ha. Pero, kasi pag nilakay na natin, malabo na eh. Tingnan nyo. Sige guys, so tingnan ninyo. April 7, 2026. Ayan. Tingnan nyo yung date. Uplift meeting, hindi cabinet meeting katulad ng sinasabi ng mga tulongges na DDS. Cabinet meeting daw. Magagawa lang kayo ng fake news, talaga ng mga mali-mali pa. Oh. April 7, 2026. Mga bobo talaga kayo. Langya kayo mga DDS. Kayo kahit kailan. Kayo fake news eh. Tapos sasabihin na ito, tatawagan mo pa si Auntie Claire. Ay ako, kaya ko ipaliwanag yan eh. Oh, ikaw lang makakasagot na ito, tanga. Pumunta ka ma'am, doon sa RTBM. Panoorin mo yung video mismo. Tapos ang gawin mo doon sa screen, i-stop mo, tapos i-screenshot mo, tapos i-zoom mo. Makikita mo doon. April 7, 2026. Huwag kayong tanga, mga DDS. Kahit kailan, napaka-bopos ninyo. Gagawa lang kayo ng fake news eh. Tapos, ang ano kasi rito mga kababayan, talagang gusto lang nila manira. Grabe naman itong mga DDS na to. Kahit kailan talaga, mga ano. Aliwa-aliwanag eh, oh. Live video yan, video yan, gumagalaw yan, oh. Oh. Gumagalaw yan, gumagalaw. Si Dave Gomez, gumalaw, oh. Oh. Ayan yung ano, ayan yung date, April 7, 2026. Uplift meeting. Tapos gagawin ninyong April 15, 2024. Anak ng teteng ka talaga, oh. Anak ng teteng. Oh, ano bang gusto niyo makita? Meron, ayan, oh. Ayan po yung ano eh, oh, meeting nila eh, oh. Di ba? Dave Gomez. Ayan si Presidente. April 7, 20. Saka tignan ninyo mga kababayan tignan ninyo si Presidente. Kasi kung ano sinabi nila. Ito yung Vice Mayor's League of the Philippines. Yung ito yung Vice Mayor League of the Philippines National Executive Officers President Sol Malacanang Palace oath-taking ceremony. Tingnan nyo si Presidente mga kababayan, hirap nga maglakad kasi talagang meron siya nararamdaman. Ito oh. Ayan si Presidente oh. Ayan siya oh. Tingnan ninyo oh. Oh. Bumagsak na nga yung katawan ni Presidente. Oh. Sinasabi kasi nila nawawala ang Presidente, hindi nagpapakita. Ano ba tawag nyo dyan? Ano ba yung multo? Saka itong video na to, wala kayong makikita dito na nandito si Enrile. Kasi yung pinakita ng DCMM ba yun o DCBB, file video. Iba pa yun. So yan mga kababayan, yan ang Presidente. Ayaw nila maniwala na si Presidente yan. Sino yan? Mukha ba ni Trump? Hindi naman eh. Di ba? So huwag niyo sasabihin na hindi nagpapakita ang Pangulo. At itong sinasabi ni Jason Sa na ang pwersa nga daw ng kapulisan ay nandyan. Nako, Jason Sa naman. Kahit kailan talaga Paano mo mapapatunayan na ngayon yung nangyayari na yan? At meron pa daw padalang video sa entrance ng St. Luke's. Padala. Tiningnan ko, taga Cotabato yan. Nakinope lang din yung video. Kasi kung video nga mismo niya yan, nakinunan, sana maliwanag yan. Imposible naman ganyan kalabo yung video. Diba? Nako naman. Pare-paras na lang kayong mga DDS, mga bopols. So yan po mga kababayan huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga ginagawa ng DDS. Ang gusto lang talaga nila manggulo, ang gusto lang talaga nila magkahiwa-hiwala yung mga Pilipino at sa ganon, mapaupo nila si Sara Duterte. Yun lang po ang gusto nila.
Kaya huwag nyo lang pansinin, huwag nyo yung bigyan ng pansin itong mga tulonggis na to, lalong-lalo na yan si Jason sa na kung kailan tumanda, saka nagkaganito. Kasi nagagalit siguro sa gobyerno kasi nawala yung kanyang 1 million daw per month na binibigay sa kanya ni Kibuloy. So siguro hindi siya makamove on. Ang ginagawa, tanim-tanim na lang doon sa kanyang retirement home. At ito, ginagawa puro fake news. So ilan po muna mga kababayan muli, paalala ko sa inyo, lahat pong ito nakikita natin ay paninira sa gobyerno. Ngayon, ito lang masasabi ko. Kung sakali man talaga na may sakit ang Pangulo, Bongbong Marcos, nakita naman natin, meron naman talaga siyang dinaramdam na sakit eh. Ngayon, hintayin nyo yung announcement ng Malacanang. Kasi nasa batas naman talaga yan. Kung malala ang Pangulo at hindi niya na kayang maging presidente o top din ang trabaho niya bilang presidente, nasa batas po yan, dapat i-announce po ng Malacanang. Huwag po kayong atat. Kasi mga atat yung mga yan eh. Mag-a-announce po ang Malacanang kung sakaling talagang hindi na kaya. Pero sa tingin ko, hindi pa yung necessary. Hindi po ganon. Kasi ang lakas pa ng Pangulo eh. Diba pinakita ko sa inyo yung video, ang lakas pa ng Pangulo eh. Naglalakad, medyo lang yung lakad niya. Pero tingnan niyo naman yung kanyang lakas pa ang Pangulo. Kayang tulonggis. Mga tulonggis talaga to eh. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.